Ayon sa pagre-research ko po ha, mga kaibigan, na walang biro, walang jokes, walang prank, posible pong mawakwak ni Dr. Love si Beyonce. So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio, and tayo ngayon may bibigyan ng isang reaksyon regarding nga po dito sa video upload ni Kuya Balboano kahapon na may title na Posibleng Mawakwak si Beyonce. And nagbigay nga ng pointers si Kuya Bal guys na may posibilidad na mawakwak nga po si Beyonce po ano. And may dalawang klase kung bakit dalawang dahilan kung bakit nasabi ni Kuya Bal ito ano. And yan ang ating pag-uusapan sa ngayon. And of course, bago tayo tumuloy-tuloy ay huwag natin kalimutan mag-thumbs up. And syempre sa mga hindi pa nakakapag-subscribe kay Batang LU, pindutin nyo na rin po yung subscribe button. And of course, tuloy lang po natin suportahan ang buong Team Kalingap. Sa pangunguna po yan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edad Vlogs, and Kalingap Rob. So guys, samahan po ninyo ako at ating bigyan ng reaction at opinion. So yan, let's go. Nang magkaalaman na, mamaya! Sasabihin ko, Nanay Ansel, totoo ba na nahalikan? Totoo ba na dinala ni Ido sa dilim? May nangyari ba? Pag sinabi niyang, oo, totoo. O ipakasalan natin. Yun. Napakasalan natin yung anak mo kay Ido. Pag di siya pumayag, hindi totoo. Sabihin, hindi pa po. Hindi, nag-iiskwila pa yan. Ay, hindi totoo pala. Alam niyo guys, actually may point si dyan si Kuya Bal kung pagbabasihan natin yung kulturang Pinoy po na sabihin na natin, ewan ko sa mga old-fashioned, medyo maintindihan siguro ako, pero sa mga makabagong mga generation, I'm not sure kung maintindihan nila ito na ganito po kasi pagka sinabing kulturang Pinoy o kaya tradition natin siguro na kapag ang isang babae ay sabihin na natin hindi man absolute or totally na nagalaw na isang lalaki, once na ipinaalam ito in public at tapos may mga nagsasalita na nabahiran ang kanyang dangal. Ito pa nga ang siste ng kanilang sinasabi ay utang na loob versus dangal. So yan kung talagang gustong i-save ang isang dangal, abay, talaga namang kasalan ang pupuntahan yan. Wala nang iba po Pero kapag hindi magpapakasal, iba naman ang ibig sabihin nun. And hindi ko pwedeng i-discuss as of now dahil si Kuya Bal ayokong pangunahan, Ayokong pangunahan. Basta ang sabi lang niya ay iba ibig sabihin nun. Of course, iba ang ibig sabihin nun. As of now kasi mahirap pa magsalita tungkol dyan kasi hindi pa rin nagsasalita si Beyonce in public, ang sinasabi lang nung dalawa na nagsabing tagapagtanggol niya ay nagsasalita si Beyonce, pero kanino? Kumbaga kanino? Siguro sa kanila nagsasalita po And siguro sa mga ibang malapit na kaibigan, pwedeng nagsalita siya, pero in public hindi, wala pa And as of now, hindi pa rin siya umaatras or wala pa siyang finalization kung aalis nga ba siya sa Kalingap o hindi. Kasi nga di ba guys, ay ang pinakalas na nasabi or update ni Kalingap Rob ay hindi daw siya aalis. Kumbaga ay hindi lang siya magpapablog regarding sa love team, pero magpapablog pa rin siya kay Kuya Bal at kay Kalingap Rob. So ibig sabihin ay nasa Kalingap pa si Beyonce po yun lang, kumbaga ang hirap pangunahan, although marami tayong alam, pero sa ngayon, masyadong premature kung sasabihin na natin kaagad kasi kailangan pa nating maghintay
ng mga katibayan bago magsalita, guys. Mahirap. Ang solusyon po para totoo yung mga paratang kay Ido, ipapakasal natin. Yon. Kasi di ba, nahalikan, nahipuan, hinipuan, niyakap, o dapat kasalan na yan. Ako, agree ako dyan eh. Kasi bilang isang Pinoy, kumbaga, kunwari ako, pamilya ko, kunwari lang kunwari ka member ng family yung girl na same situation nangyari sa kanya, tulad kay ano ba pwedeng itawag sa kanya, kay girl, ay talagang papakasal ko yan. Pero titingnan ko pa rin kung anong klase yung lalaki. Kung yan ba ay kayang bumuhay ng pamilya. Ganyan naman. Kumbaga, pagka kayang bumuhay ng pamilya, at okay, wala naman kasing tao na perfecto po, ano? Ang taong perfecto, magtaas ng kamay ngayon. O kaya mag-comment. Sasabihin nyo lang, ako, perfecto ako. Wala akong nagawang kasalanan. Wala akong nagawang pagkakamali. Kahit minsan. Yan. Aantayin ko po yan sa comment section ko, ano? So, ituloy natin yung aking sinasabi. Ngayon, titignan ko ngayon yung lalaki, kung ito ba ay, ano ba yung background nito? Ikaw maayos naman ang background niya. And yung mga nagawa niyang pagkakamali ay talagang maiintindihan naman. Kumbaga, dumaan din kasi tayo guys sa pagiging binata or kabataan po, ano? Kumbaga, ako, aminado ako, marami akong nagawang kalokohan dati. Iba-iba. Siyempre, habang nagmamature ang isang tao, mas natututo yan. Mas natututo po, ano? Kung willing kang matuto, yun lang din naman, no? Meron din tumanda kasi na walang pinagkatandaan. Habang tumatanda, lalo nagiging worse. Yun. So, kung okay naman para sa akin, yung isang lalaki na yumurak sa dangal ng aking kapamilya, talagang papakasal ko yan. No? At least masasabi natin na pinanindigan naman pala Paninindigan naman pala. Kaya pala niya ginawa yun kasi kaya niyang panindigan. Para sa akin lang ito sarili kong opinion guys. And nag-agree ako doon sa sinabi ni Kuya Val, no? Kasalan ang solusyon. So yun lang. So ituloy natin. Kasala na. Oh, yun pala, nahalikan na pala. Niyakap na pala. Bakit? Ano problema? Actually, hindi sana malalaman to itong mga nangyayari na ito na nahalikan, pinagtangkaan. Hindi sana malalaman yan kung walang nagbulgar. Sino ba nagbulgar? Hindi naman si Beyonce nagbulgar dyan syempre, masisira talaga yung niya, yung pagkatao niya. Although, may mga tao din na malawak ang pangunawa, hanggat hindi si Beyonce nagsasalita, ay hindi maniniwala. Di ba guys? Kasi sabihin man nila na binigyan sila ng consent ng pamilya ni girl, binigyan sila ng consent, ay hindi ibig sabihin nun, ay galing sa bibig ng pamilya yung kanilang sinasabi. No? Consent lang naman, consent lang binigay. Kaya siguro nanghingi sila kasi magkaiba yung consent at iba yung nakiusap Di ba? Pag sinabing consent, yung mga nagsasabi nagtatanggol, sila yung humingi ng permiso or consent na magsasalita sila. Ngayon, kung galing naman mismo sa bibig ng pamilya, ay hindi na nila kailangan ito na pagsalitain ng ibang tao, kundi sila na mismo ang magsasalita, di ba? So, may pagkakaiba yon and I hope na intindihan niyo kung anong ibig kong sabihin po, no? At mas powerful, mas madaling paniwalaan kasi kapag yung mismong pamilya na ang nagsalita or yung mismong biktima. So, yun ang marami naman kasing maraming naghihintay na ng ganon na sa kanya mismo maririnig in public kasi bakit in public? Bakit kailangan niya magsalita in public? Kasi yung hinuhusgahan po ng sinasabing tagapagtanggol ay dinaan naman sa publiko yung pag-trial sa kanya, Kumbaga nahusgahan na yung tao na wala pang
sinasabi in public yung mismong sinasabi na biktima, di ba? So, meron ako nakitang pagka-unfair doon o kaya isang side lang. Kumbaga yung isang side ay hindi nabigyan ng, sabihin na natin, batawag dyan yung, hindi siya, basta hindi siya fair kasi sa kanila lang nagsalita siguro yung girl and then nagsalita na sila in public, no? Siguro kung mas maganda kung dinaan ito sa tinatawag na fair trial, no? Ang fair trial na sinasabi sa ano sa husgado dinaan para malaman natin. Mas katiwa-tiwala kasi ang desisyon ng hukom kaysa desisyon ng mga nagsasalita in public, which is sa totoo lang ano yan medyo delikado yan. Kumbaga yun na nga at nagsabi yung may sinabi si Kuya Bal na baka magdemanda yung nanay ni Boy. Which is karapatan naman niya yun, no? Kasi nga, sinabi naman ng tagapagtanggol na ididemanda siya. So, kumbaga, normal yan eh. Normal. Kumbaga, pag nagdemanda yung isa, sigurado magka-counter ang isa. Kumbaga, hindi, yun, talagang normal yun sa hukom. Kasi, pagka hindi ka nag-counter, aminado ka na kaagad na guilty ka na. Di ba guys? Ganun lang kasimple yun, no? Dapat dumaan talaga ito sa fair trial, hindi trial by publicity. Kasi pag sinabing trial by publicity at hindi nagsasalita yung isang panig, ay maaring makumbinsi yung iba po na hindi naman natin sinasabing pero madali kasing paniwalaan minsan ang mga salita lalo na pagka sa social media. Hangga't hindi nagsasalita yung mismong biktima at hangga't hindi siya umaalis sa kalingap, ay kalingap pa rin siya. And hangga't hindi siya nagsasalita, ay innocent at hangga't hindi pa rin dumadaan sa fair trial, sa husgado, inosente pa rin yung hinuhusgahan. Na-gets nyo ba yun guys? Kumbaga hindi ko naman ipinipilit, pero hanggang abot lang ito ng aking kaisipan po ang isang tao na hinuhusgahan sa labas ay inosente hangga't hindi husgado mismo ang magpapatunay or magpapatibay na ito ay guilty. Kaya sa ngayon ay medyo tahimik lang. Para naman na sa ikakapanatag ng iba po na nag-iisip, bakit gano'n? Hinusgahan na siya kaagad in public. Hindi man lang idinaan sa tamang proseso. Ganun, maraming nagtatanong maraming nagsasalita tungkol diyan. And ito naman, kaya ako sinasabi to guys, kasi nanghihinayang ako doon sa samahan ng dalawa. Kumbaga hindi, normal lang na magkaroon ng tampuhan yan. Ang isang, sabihin na natin, ano bang relasyon meron sila? Okay, pagpalagay na natin na MU, mutual understanding, walang title. Walang title. Pagpalagay na natin ganun, pero may relasyon pa rin yan. And natural lang na nagkakaroon ng problema, tampuhan, nagkakagalit, no? At hindi pa sila handang magsalita in public, hindi na naantay na sila mismo ang magsasalita. Kumbaga, napangunahan na. So, yun ang nangyari. No? So, tuloy natin to guys. Ipapakasal natin. Yan ang solusyon po natin mga kaibigan. Iba-vlog ko. Nanay Cynthia, totoo ba na dinala si Biancy sa dilim ni Ido? Masagot man yun. Oo po. Opo, Papa Bal. Totoo ba na nahalikan ni Ido si Biancy? Ay, sabi ni Biancy sa akin, inalikan daw siya. Okay. Naka 2 points ka na. Ano pa? Hinipuan ba siya ni Ido? Ay, parang ganon. Parang ganon.
O de, ano? Anong plano mo? Ipapakasal natin. Eh, dapat lang. O di, kasala na. Ang bira naman kayo. Pwede, Walang problema di ba? yun. So, Yan pa yung isang gusto kong pag-usapan guys, yung sinasabi ng tagapagtanggol na dinala sa dulo ng mundo sa sa dilim. Pero sinasabi din naman na harap daw ng kumbaga sarili lang din niya, kinukontra niya sa kanyang sinasabi. Pag sinabi kasing dulo ng mundo, no? Ay talagang wala nang katao-tao dyan. Hindi ko pa nga nararating kung saan ang dulo ng mundo. Hindi ko alam kung saan yun. Ngayon, sinabi din na harapan pala ng bahay ng isang kagawad ba yun. And merong CCTV. And sinasabi, naka-blatter. Natural, iba-blatter yan. Kung nakita kung nasita yan ng barangay at sinasabing pulis, siguradong may blatter yan kasi ang blatter hindi po masama. Yan po ay record. Record ng isang barangay o kaya ng ahensya, sabihin na natin pulis o kaya barangay, na meron silang sinita kasi para nila, meron silang katibayan na if ever na may nangyari nung time na yon doon sa sinita nila, ay meron silang record. Eh kung may nangyaring masama at that time na sila ay nasita, maaring nakakulong na ngayon yung lalaki kung may ginawa siyang kalokohan. Pero alam nyo ba, yung mga sabihin na natin kahit barangay lang o kaya sabihin na natin pulis, may mga may mga aral yan kahit papaano sa batas, lalo na ang pulis, di ba? Talagang malaki ang kaalaman nila sa batas. Ngayon, nung sinita nila, or syempre, pabubuksan ang bintana niyan, no? I-observe yan. Tatanungin din sila, anong ginagawa niyo rito? Eh kung ano yung isinagot nila, nakontento siguro yung mga sumita, yung pulis, tsaka barangay. At makikita yan sa facial expression kung kunwari, yung babae ba ay may kinakatakutan. Kahit hindi magsalita yan, malalaman yan. Di ba? Malalaman. Kahit hindi siya magsalita. Eh ngayon, wala naman naging kaso sa barangay at sa polis. Ibig sabihin, wala nangyari yung masama. Magkasama lang sila. Di ba? Ganun lang kaagad yan. Kumbaga binibigyan ka agad ng meaning kasi na hindi maganda kapag nasita. Di ba? Ganun yun. Parang ako no college. Sa Taft Avenue, meron akong pinuntahan na isang classmate. Madaling araw na nung pauwi ako. Buti na lang, dala-dala ko yung school ID ko. Dapat mababagaan siya ako doon habang nag-aabang ako ng masasakyan pauwi. Ay hinintuan ako ng mobile. Tinanong kung anong ginagawa ko doon. Sabi ko, pauwi pa lang ako, sir. Saan gagaling? Sa classmate ko. Kami ng research work. Mga ganun nakita naman nila, hindi lasing or what. So, okay, gusto mo ihatid ka na namin. Sabi ko, hindi. Mag-aantay na lang po ako ng masasakyan. Ganun lang yun. Ang pagsita ay inaalam lang naman nila kung may nangyayaring maganda o hindi. Ganun lang kasimple. So, yan guys. So, ituloy po natin to. may IDSI tayo. IDSI forever. Yan. Ngayon, pagka sinabi niya hindi totoo yan, piki pala yung balita. Aray ko. Hindi pala totoo. Piki yung nagbabalita. Ha? Maaari din kasi yung sinasabi ni Kuya Bal na hindi totoo ang balita hanggat hindi nagsasalita yung nagrereklamo na sinasabi or biktima, no? Pagka nagreklamo na yan, kahit sa daanin sa legal process, pagka nagsampa siya ng kaso o kaya magsalita siya in public, doon pa lang natin malalaman kung talagang may katotohanan. Diba? Ganun lang. Ang sarap-sarap pakinggan, nahalikan. Nayakap. Ang hantungan yan, kasalan po yan. Pero Sana. po, posible po na mawakwak si Ido. Yun. Ayun si Biense.
Bakit may posibilidad? Ayon sa pagre-research ko po ha, mga kaibigan, na walang biro, walang jokes, walang prank, Okay? posible pong mawakwak ni Dr. Lab si Beyonce. Posible. Bakit? Pwede rin. Pwede kasi ngayon pa nga lang, inaangkin na niya ang pamilya ng Batalero na siya lang daw ang may karapatan sa pamilya. So ano ibig sabihin nun? Hindi pa ba ano yun? Hindi pa man nagpapawakwak yung pamilya. Pero nagsasalita na yung isa na parang pag-aari na niya ang pamilya Batalero. Walang pwede makialam. Ako lang ang may karapatan. So ibig sabihin, inaangkin na niya. Di ba? Bakit nawakwak si Erika? Dahil sa kapatid. Dahil kay May, nawakwak, nawala sa kalingap. Ngayon, si Dr. Lab, wala na sa kalingap, tinanggal na. Mhm. Posible po na mawakwak siya ni Dr. Lab. Posible. Pwede. Oh. Hindi Serena, malayo. sino ang ginamit para mawakwak si Serena ng mga wakwakiro? Nanay niya. Wakwakira. Ina. Ina. Kung sino yung malapit sa inyo, yun ang magwawakwak sa kanila. O sino yung malapit kina Beyonce? Sa Batalero family, Dr. Lab. Malapit yun. At posible po na si Dr. Lab ang magwakwak kay Beyonce. Kasi di na siya kalingap. Marami yung mga bulong-bulong. Marami yung mga ganyan. Bibrinwas yun. Si Beyonce. Yun. So kung nawakwak si Beyonce, kung kayo magtaka, ay nako, talagang malas si Papa Ido. Lahat ng love team niya nawawakwak. Wag na Oo nga, no? 4 na yun, ah. Ay, hindi pa pala final yung pang-4, no? Pero yung unang 3 ay pare-parehong nawakwak po. Ano? Hindi, si Reyna, hindi naman may tuturing na love team yun. Kumbaga, parang kapatiran. Pero nakasama pa rin niya, kumbaga nakapartner niya. Nawakwak lahat yan. Si Erica, nawakwak din. Si Sheila, nawakwak din. Pero, ang ano lang dito, bakit winawakwak? Kasi sumikat, no? Sumikat lahat ng mga naka-partner ni Kalingap Edu, naka-tandem or naka-love team kung tawagin, ay talagang napaangat ni Kalingap Rab. Kumbaga talagang napasikat, sumikat sila, nagkaroon sila ng pangalan. Lahat to sila. Hanggang ngayon si Girl. Sikat na yan ngayon eh. Na dahil kay ano yan, dahil kay Kalingap Rab, no? Dahil kay Kalingap Rab, kaya siya sumikat. Wala nang ibang kung sino man na nagpasikat sa kanya, kundi si Kalingap Rab lang. Ang Kalingap, wala na iba. Yun. And pagdating sa ganong sitwasyon, pag sikat na, pinipilit na ngayon na kuhanin ng iba kasi alam nyo na, siguro kung ano yung dahilan, no? Alam nyo na, siyempre, alam nila, kumikita si Kalingap Rab dyan dahil maraming views, no? Pero pagdating naman sa views kasi, proven na rin naman na kahit ano yung hawakan or kahit sino yung hawakan ni Kalingap Rab, talagang mataas ang views, no? Mataas ang views. Pero pagkaiba naman yung humahawak, ay hindi naman gano'n. Kumbaga, nakikalingap Rab talaga yung sikreto kung paano sumikat ang isang tinutulungan. Wala po sa iba yun. At hindi rin dahil sa beneficiary, no? Meron siyang ginawang paraan sa love team kaya nag-boom. Kaya sumikat na gusto. Magaling siya magaling siyang director, magaling siyang mag-promote. Magaling siya. As in talented. Talented siya. Yun lang ang dahilan kaya sumisikat yung mga hinahawakan po niya lalo pagka tinutukan niya.
Kagaya ng mga sinasabing Big Three, Big Four. Lahat yan, pag tinutukan niya, talagang sikat na kaagad, no? And kapag kasikat na, doon naman nagkakaroon ng problema. Pinipilit namang agawin ng iba. Siguro pakiramdam nila, no? Pag sila na yung nakahawak, ganun pa rin yung mangyayari. Well, paulit-ulit na rin naman kasing kwento ito, guys. Napatunayan na to eh. Every time na may sumisikat at kinukuha ng iba, umaalis sa kalingap, sa umpisa, syempre, marami pang curious dyan eh. Pero pagka iba na yung management, nag-iiba rin. Swertihan na lang yan siguro kung mami-maintain yung kasikatan nung aagawin po nila. Yun lang ang aking obserbasyon din. And alam ko na obserbahan nyo na rin yan. Lalong-lalo na sa mga matatagal na dito sa Kalingap po. Ano? At alam yung mga nangyari na mga kwento dito. So yun. Mag-love team. Papaido. Kasi malas yung kanyang puwet. May nunalan. Aray ko. Ilove team mo May kayo. nunal Sino pala. pala yung mga ilalove team si Papaido? Nawawala yung mga kalove team ni Papaido. Nawala si Rina. Nawala si Erika. Nawala si Sheena. Malas. Masyado kasing ginalingan. Ang birang Ido yan. Sino pa ang ilalove team ko si Ido kay ano? Sino yung pwedeng ilove team kay Ido? Nako. Ng mga Kalingap Angels. Sino po ang available pang walang jowa? Ilalove team natin si Ido. Huwag na. Mawawakwak yung ilove team sa kanya. Baka mawakwak ulit. Ayun nga baga, yan baga nangyari. Sheena, wala na. Rina, winakwak na. Alam niyo guys, sa lahat ng mga nakatandem or nakasama ni Kalingap Edu, si Reyna talaga yung talagang ang bilis ng pagsikat, boom kagad, boom! As in, ang bilis. Sa maiksing panahon, grabe kaagad yung kasikatan ng bata na yon. And nakakapanghinayang din at nakuha siya ng iba. Kinilis siya sa Kalingap. No? Pero may napapanood ako ng mga clips tungkol sa kanya. Hindi ko lang siyempre nilalabas. Kasi sa kanila na yun. Na hinahanap niya si kuya niya. Nami-miss niya. And napunta sila sa isang restaurant nung nangwakwak. Si Reyna, tsaka yung nangwakwak, napunta sa isang restaurant. Biglang nagsalita si Reyna. Ay, namiss ko si Kuya Edu. Dito kami kumakain noon. Grabe. Talagang yung bata kasi, guys, kahit gano'n, nagkaroon ng diferensya sa pag-iisip po, ano. Pero natatandaan pa rin niya kung sino yung mga tumulong sa kanya, nagmalasakit sa kanya. Grabe yung bata na yun. Kahit sabihin na natin na may diferensya siya sa pag-iisip, pero tandang-tanda niya kung sino yung mga nagmalasakit sa kanya. Yun, si Reyna. Erika, nawakwak na. Ngayon naman, Beyonce. Oo, mawawakwak din yan. Sigurado yan. Nakasulat. Nakasulat na pala eh. Winakwak ni Dr. Lab. Actually, hindi pa man nagbibigay, sabi ko kanina, hindi pa man wala pa tayong alam kung nagbitaw na ba talaga si Beyonce kay Kalingap Rab kasi papablog na rin naman siya sa iba, di ba? Pero wala pa rin naman siya sinasabi na ayaw na niya, tigil na siya, aalis na siya sa Kalingap. Wala pa siyang final na ganung salita, guys. Wala pang declaration. Pero, inaangkin na siya ni Dr. Love. Siya lang daw may karapatan. Grabe. Parang parang isang malit na bagay lang na, akin to. Akin to. Ako lang may karapatan dito. Parang ganun-ganun lang. Sa simula po, tuwa pa yan sila Dr. Lab. Nawakwak ko ang inyong kaling angels. Ako na ang
Tuwang-tuwa pa yan, maraming mga sponsor. Unti-unti po kasi malas yan. Lahat naman kasi ganyan eh. Sa umpisa, nagse-celebrate sila, parang pakiramdam nila, nadali nila ang kalingap, yung mga ganyan-ganyan. Pero may mga sponsor nga dati yung ano eh, yung isang love team din dito sa Kalingap. May sponsor na sumama. Hindi ka love team ni Kalingap. Edo to guys ha. Yung ibang love team. Sumama yung ibang sponsor. Pero nasaan na sila ngayon? Iniwan din nila. Iniwan din nila yung nawakwak. And yung ibang sponsor, dito ulit. Andito na ulit sa Kalingap. sa mga nakakaalam sa lahat ng kwento, alam niyo kung sino-sino yung mga yan. Winawak nila, wala na rin yan. Tinong si Rina, wala na. Wala nang laos na. At anong vlog ko, wala na rin, wala naman manonood. Kaya mahirap pag nawakwak ito. Posibleng mawakwak po si Beyonce. Posible po. 50-50. Kasi ayon sa nangyayari po, history repeat itself kay Ido. Lahat ng kalapit ni Ido nawawakwak. Nawawala. Sheena, Erika, Rina, wala, nawawala, nawawakwak. Beyonce, wakwak na rin yan. Sigurado yan. Pinag-aralan ko ay wawakwakin ito ni Dr. Love. Itong si Beyonce. Ganyan ako mag-isip po. Kung sakaling mawakwak ka ang Bataliro family, nawakwak, huwag ka na magtaka. Huwag ka na magtaka. Kasi yung mga nangyari, inuulit lang. Reyna, Erika, Sheena. Huwag ka na magtaka kung mawakwak. Pwede bang So yun lang guys, totoo, na may posibilidad talaga. May posibilidad. Lahat naman kasi may posibilidad eh. And para maging fair naman sa kanila, kung sakali magpawakwak sila, ay sarili na nilang desisyon po yun. No? Wala tayo magagawa dyan. Gugustuhin nila yun or ginusto nila yun if ever na magpawakwak sila. Kaya lang, siyempre, hindi mawawala yung tinatawag na konsekwensya. No? Maraming mag-i-interpret ng kung ano-ano. Hindi man lahat maraming matutuwa. Siyempre, ngayon pa lang, may mga nagse-celebrate na nga eh. Mababasa mo yan sa dumadaan sa wall mo, sa FB. Ngayon pa lang, hindi pa nagsasalita si Beyonce na alis na siya sa Kalingap. Marami na nagse-celebrate. Yun, marami na. Nakikita ko rin yan. Dumadaan sa wall ko yan eh. Marami rin namang hindi sang-ayon. Yun, ganun lang. Kung ano man naging problema, hindi inayos ng tama eh. Kumbaga, sinunsulan. Yun lang ang aking sariling obserbasyon. And if ever na mali yung aking obserbasyon, pwede na naman kayo mag-comment guys eh. Na mali ang obserbasyon mo. Ganito ang tama. Pwede. Antayin ko yung mga comment nyo guys. And yun, hanggang dito na lang. And para sa akin, hanggat maaari, maging maayos eh. Kung maayos pa, well and good. Di ba? Dahil matagal na rin naman nating sinuportahan yung tandem na yan, yung love team na yan. Kung may kapiranggot pa na pag-asa at willing na magharap ang kabilaang partido at magkakayos, di maganda. Ngayon, kung talagang sarado na yung pag-iisip, kahit isang side lang, hindi na mangyayaring maayos yan guys.
lalo-lalo na at may mga puwersa na nagpapahiwalay sa kanila. Yun lang ang naging problema. So yun guys, hanggang dito na lang and maraming salamat muli sa inyo lahat sa pagsama sa akin. And ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio. Lahat ng aking sinabi dito, sarili kong opinion at ang iba naman, pinagbasihan natin yung mga nasabi ni Kuya Wild. So yun lang. At magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na upload. So God bless po sa lahat. Bye-bye.